Ang 15 taon ng pagsasama, nauwi sa punit-punit na papel sa sahig ng airport. Wala kang kwentang asawa, Reyna. Pababigat ka lang sa buhay ko. Ang huling salitang iniwan ni Dante bago siya umalis, kasama ang ahas kong kaibigan. Ngunit habang pinapanood ko silang lumayo, hindi lang luha ang dumadaloy sa aking pisngi. Hawak ko ang ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya ni Papa. Akala niya ay talunan ako, ngunit hindi niya alam. Ito na ang simula ng kanyang pagbagsak. Sino nga ba ang tunay na magtatagumpay kapag ang isang pusong sugatan ay nagsimulang lumaban? Huwag ka nang umasa, Reyna. Tapos na tayo. Sa totoo lang, nakakasuka na ang pagmumukha mong laging amoy gisa at mukhang losyang. Ang mga salitang yon ni Dante ay mas matalim pa sa bilyong piraso ng bubog na bumaon sa pandinig ni Reyna. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa gitna ng siksikang pila sa Naya Terminal 3. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na lalagyan ng mainit na tsaa na may honey at luya. Ang paboritong inumin ni Dante kapag sumasakit ang lalamunan nito dahil sa pagod sa trabaho. Buong umaga siyang nag-asikaso, tiniis ang init ng kalan para lang masiguradong magiging komportable ang asawa sa kanilang biyahe patungong Geneva para sa kanilang ika-15 anibersaryo. Suot ni Reyna ang kanyang pinakamagandang asul na bestidong binili niya gamit ang kanyang unang sahod sa Luzon Legacy noong nagsisimula pa lang silang mangarap ng sabay. Ngunit sa paningin ni Dante, tila isa lamang siyang basahang nakaharang sa daan. Sa tabi ni Dante, nakatayo ang isang babaeng higit na bata, makinis ang balat, at balot ng mamahaling sutla. Si Celine, ang assistant ni Reyna na siya mismo ang nag-angat mula sa hirap, ang babaeng itinuring niyang parang tunay na kapatid. Hawak ni Celine ang braso ni Dante. Ang kanyang mga daliri ay may mapanuksong haplos sa manggas ng tuksido ng lalaki. Mas masakit pa sa sampal ang makita ang suot ni Celine, ang kwintas na perlas na pamana pa ng ina ni Reyna. Ang hiyas na sinabi ni Dante na ipinaayos niya sa alahero kaya nawala sa kanilang vault. Dahan-dahang kinuha ni Dante ang boarding pass mula sa nanginginig na kamay ni Reyna. Walang pag-aalinlangan sa harap ng mga usisero at mga taong nagmamadali. Pinunit ito ng lalaki. Ang bawat pagkunit ng papel ay tila bawat hibla ng pagkatao ni Reyna na hinihiwa ng kutsilyo. Ang mga piraso ng puting papel ay dahan-dahang nalaglag sa maruming sahig ng airport, parang mga talulot ng patay na bulaklak. Dante, bakit? Ang tinig ni Reyna ay halos isang pabulong na pagsusumamo. Tuyot ang kanyang lalamunan at tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang paghinga. Hindi siya sinagot ni Dante. Sa halip, kinuha ng lalaki ang lalagyan ng tsaa mula kay Reyna at padaskol itong binitawan sa sahig. Ang mainit na likido ay kumalat. Binabasa ang dulo ng bestido ni Reyna, ngunit hindi niya maramdaman ang init nito. Ang nararamdaman lang niya ay ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga daliri, ang paglamig ng kanyang dugo, at ang pagbigat ng kanyang dibdib na tila dinadaganan ng isang dambuhalang bato. Ang mundong dating maliwanag at puno ng plano para sa kinabukasan ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim at masukal na kawalan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit, isang paalala na ang 15 taon ng katapatan at sakripisyo ay walang halaga sa harap ng bagong pagnanasa. Habang pinapanood niyang tumalikod ang dalawa, nakita ni Reyna ang mapang-uyam na ngiti ni Celine sa balikat ni Dante. Isang nangiti ng tagumpay mula sa isang magnanakaw. Naiwan si Reyna na nakatayo, mag-isa, sa gitna ng libu-libong tao, habang ang anino ng kanyang asawa ay unti-unting nilalamon ng liwanag ng departure gate. Sa loob-loob ni Reyna, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas masakit pa sa huling paalam. Ganito na lang ba kadaling itapon ang lahat ng pinagsamahan para sa isang pirasong papel na pinunit at isang pusong nyurakan sa gitna ng karamihan?
Nang yumuko siya para tingnan ang mga piraso ng kanyang tiket, may napansin siyang isang maliit na puting sobreng nahulog mula sa bulsa ni Dante nang hatakin nito si Celine. Sa ibabaw ng sobre, nakasulat ang pangalan ng isang tanyag na law firm na kilala sa pag-aasikaso ng mga ilegal na paglilipat ng ari-arian. Dahan-dahang kumuyom ang palad ni Reyna. Ang kanyang mga luha na kanina pa gustong kumawala ay tila natuyo ng isang biglaang apoy na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Kingi, huwag mong dungisan ang sahig ko ng mga dumi mong galing sa labas, Reyna. At lalong huwag mong idaan sa yak ang pagiging inutil mo. Ang boses ni Lola Esme ay pumailan lang sa malawak na sala ng mansyon, matalas at walang bahid ng awa. Pagpasok pa lamang ni Reyna sa pintuan, sinalubong na siya ng lamig, na higit pa sa basang damit na suot niya dahil sa pagbuhos ng ulan sa labas. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng tubig sa makinang na tiles. Ngunit ang mas masakit ay ang makita ang kanyang mga kagamitan, ang kanyang mga damit, mga sapatos, at maging ang mga lumang libro na nakalagay sa mga itim na plastic bag at nakatambak sa gilid ng hagdanan. Si Lola Esme, ang biyenang itinuring ni Reyna na pangalawang ina, ay nakatayo sa gitna ng silid habang marahang humihigop ng tsaa. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha nang makita ang basang-basang manugang. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Ma, bakit niyo ginagawa ito? Halos mawala ng lakas si Reyna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at sobrang sakit ng loob. Bahay ko rin ito. Kami ni Dante ang nagpatayo nito. Ang kumpanya ni Papa ang naging pundasyon ng lahat ng meron kayo ngayon. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Lola Esme bago niya ibinaba ang tasa sa lamesa. Lumapit siya kay Reyna at nang makuha ang pagkakataon, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng mansyon. Kumpanya ng papa mo? Ang asik ni Lola Esme, ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng galit. Huwag mong isumbat sa akin ang basurang kumpanyang yon. Kung hindi dahil sa talino ng anak ko, matagal nang nabubulok sa utang ang pamilya mo. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo, Reyna. At ngayon, dahil hindi mo man lang mabigyan ng anak si Dante, wala ka ng silbi rito. Si Celine, siya ang tunay na kailangan ng pamilyang ito. Siya ang magdadala ng tagapagmana ng Luzon Legacy. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Reyna. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang pagiging inutil dahil sa kawalan ng anak ang palaging ibinabato sa kanya. Kahit na alam niyang ang pagpapabaya ni Dante sa kanyang kalusugan ang dahilan ng lahat. Inilabas ni Lola Esme ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. Pirmahahan mo ito. Isang waiver na nagsasabing isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa bahay na ito. Gawin mo ito ng tahimik at baka payagan pa kitang dalhin ang mga basurang damit mo. Kung hindi, lalabas ka rito na kahit isang kusing ay wala. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa luhang hindi mapigilan, tumitig si Reyna sa dokumento. Naalala niya ang sobrang napulot niya sa airport. May isang malaking kasinungalingan na nagaganap. At ang kanyang pamilya, ang pamilyang inalayan niya ng 15 taon ng kanyang buhay, ang siyang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang lumuhod si Reyna sa sahig, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil sa bigat ng isa pang plastic bag na bumagsak sa kanyang harapan. Mula sa loob nito, lumabas ang isang kwadrong kahoy. Ang litrato ng kanyang namayapang ama. Ang salamin nito ay may lamat, ngunit ang nangiti ng kanyang ama sa larawan ay tila nagbibigay sa kanya ng isang tahimik na lakas. Maingat niyang kinuha ang litrato at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Hinahayaang mabasa ng kanyang luha ang basag na salamin. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ang alaala ng isang taong naniwala sa kanya
bago pa man dumating ang mga taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Wala akong pipirmahan. Pabulong ngunit matatag na sabi ni Reyna. Tumingala siya kay Lola Esme at sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang isang apoy sa mga mata ni Reyna na hindi niya kailanman nakita noon. Anong sabi mo? Galit na hinila ni Lola Esme ang buhok ni Reyna para pilitin itong tumayo. Lalabas ka rito ngayon din. Wala kang karapatang manatili sa pamamahay na ito. Kinaladkad ni Lola Esme si Reyna patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang mga kasambahay na dati ay yumuyuko sa harap ni Reyna ay nakatayo lamang sa gilid. Ang iba ay nakayuko sa hiya. Ang iba naman ay may halong pangungutya sa kanilang mga mata. Itinulak ng matanda si Reyna palabas, diretso sa madilim na kalsada kung saan ang ulan ay tila walang balak tumigil sa paghampas sa lupa. Huwag ka nang babalik dito, Reyna. Mamatay ka sa gutom kasama ng mga alaala ng tatay mong bigo. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ang nagtapos sa usapan. Naiwan si Reyna sa dilim. Yakap ang basag na litrato ng kanyang ama habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila mga latigo ng tadhana. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang tanging kumpanya na iniwan sa kanya ay unti-unti nang kinukuha ng taong mahal niya. Habang naglalakad siya, nang walang direksyon sa ilalim ng madilim na langit, naramdaman niya ang matinding panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa basang kalsada, isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanya. Huminto ang isang itim na SUV sa kanyang tapat. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay narinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang pares ng mamahaling sapatos ang humakbang sa putikan at isang malaking itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa nangangatog na katawan ni Reyna. Isang baritonong boses, puno ng awtoridad, ngunit may halong pag-aalala, ang bumasag sa lamig. Hindi pa tapos ang laban, Reyna. Tumayo ka. Tumingala si Reyna at nakita ang isang muka mula sa kanyang nakaraan. Isang taong hinding-hindi niya inaasahang makikita sa pinakamababang sandali ng kanyang buhay. Tumingin ka sa akin, Reyna. Huwag mong hayaang makita nila ang iyong pagbagsak na parang isang talunan. Hindi iyan ang itinuro sa iyo ng iyong ama. Ang tinig na yon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Reyna. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin dahil sa ulan at luha, dahan-dahan niyang naaninag ang mukha ng lalaking humahawak sa payong. Si Leandro. Si Attorney Leandro Santos. Ang huling beses na nakita niya ito ay noong libing ng kanyang ama. 5 taon na ang nakalilipas. Noon, si Leandro ay isang batang abogado na laging nasa tabi ng kanyang ama, ang pinakatiwalaang protege na itinuring na ring bahagi ng pamilya. Hindi nakapagsalita si Reyna. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig at ang tanging nagagawa niya ay higpitan ang yakap sa basag na litrato ng kanyang ama. Marahas siyang inalalayan ni Leandro na tumayo mula sa basang kalsada. Ramdam ni Reyna ang hapdi sa kanyang tuhod na tumama sa semento. Ngunit mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang taong huling inaasahan niyang tutulong sa kanya ang siyang naririto ngayon. Isinakay siya ni Leandro sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng katad at ang init mula sa heater ng SUV ay unti-unting nagpabalik ng diwa ni Reyna. Sa katahimikan ng loob ng sasakyan, tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa bubong ang naririnig na parang mga maliliit na daliring kumakatok sa kanyang kamalayan. Inabutan siya ni Leandro ng isang malinis at tuyong tuwalya. Bakit ka narito, Leandro? Tanong ni Reyna. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Paano mo na lamang narito ako? Tumingin si Leandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na nagbigay ng kaba at pag-asa kay Reyna.
Matagal na kitang binabantayan, Reyna. Simula nang pumanaw si Tito Roberto, alam kong hindi magiging madali ang buhay mo sa piling ni Dante. Alam ko ang bawat galaw niya sa Luzon Legacy. Alam ko ang bawat sentimo na unti-unti niyang ninanakaw mula sa iyong pangalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Reyna. Huli na ang lahat, Leandro. Wala na akong kumpanya. Wala na akong bahay. Pati ang dangal ko, iniwan ko na sa airport at sa pintuan ng mansyong yon. Pinalayas ako ni Lola Esme na parang isang maruming aso. Iyan ang akala nila. Sagot ni Leandro habang binubuksan ang isang leather folder sa kanyang tabi. Kinuha niya ang isang dokumento at ipinakita ito kay Reyna. Bago pumanaw ang iyong ama, may iniwan siyang isang lihim na kasunduan sa akin. Isang injunction clause na tanging ikaw at ako lang ang pwedeng mag-activate. Hindi pwedeng tuluyang mailipat ang Luzon Legacy kay Dante nang wala ang iyong pisikal na pirma sa harap ng isang board of directors. At higit sa lahat, kailangang patunayan ni Dante na ang kumpanya ay hindi nalulugi sa ilalim ng kanyang pamamahala. Napahinto ang paghinga ni Reyna habang binabasa ang mga legal na terminong nakasulat sa papel. Ang kanyang ama, sa kabila ng katandaan nito noon, ay may sapat na dunong para protektahan ang kanyang kaisa-isang anak mula sa isang sakim na asawa. Dinala kita rito hindi para kaawaan, Reyna. Pagpapatuloy ni Leandro, ang kanyang boses ay mas bumigat sa seryosong tono. Dinala kita rito dahil ito na ang pagkakataon mong bawiin ang lahat. Pero kailangan kong malaman, handa ka na bang lumaban? O hahayaan mo na lang silang magpakasasa sa pawis at dugo ng iyong ama habang ikaw ay nagdurusa sa gilid ng lansangan? Tumingin si Reyna sa labas ng bintana. Nakita niya ang refleksyon ng sarili sa madilim na salamin. Isang babaeng basang-basa, may pasa sa pisngi, at durog ang puso. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang bagong damdamin ang nagsisimulang sumibol. Hindi na ito ang Reyna na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ito ang anak ni Roberto, ang tunay na tagapagmana ng isang imperyo. Hinawakan ni Reyna ang panulat na inabot ni Leandro. Ang kanyang kamay, na kanina ay nanginginig, ay naging kasing tigas ng bato. Hindi lang ako lalaban, Leandro. Sisiguraduhin kong sa bawat luhang ibinuhos ko, isang ginto ang mawawala sa kanila. Gusto kong makita silang lumuhod sa harap ko, gaya ng pagluhod ko sa putikan kanina. Isang tipid na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Leandro. Iyan ang Reynang kilala ko. Pinaandar ni Leandro ang sasakyan, palayo sa mansyong puno ng kasinungalingan. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan, naramdaman ni Reyna ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone na himalang gumagana pa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang litrato. Isang kuha ng isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. At sa harap nito ay nakaparada ang pamilyar na sasakyan ni Dante. Ang caption sa ibaba ay sapat na para muling patigilin ang tibok ng puso ni Reyna. Hindi lang pera ang ninanakaw nila sa'yo. May mas malalim pang lihim na nakabaon sa ilalim ng Luzon Legacy. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At anong sikreto ang itinatago ni Dante sa isang lumang bodega na mas mahalaga pa sa kumpanyang pilit niyang kinakamkam? Ang bango ng mamahaling pabango na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng kanyang buhay ay biglang napalitan ng amoy ng kalawang, basang semento, at ang matapang na usok mula sa papalapit na tren. Dinala ni Leandro si Reyna sa isang maliit na apartment sa tapat ng riles ng tren sa kanto ng San Andres. Ito ay isang lugar na malayo sa kintab ng Makati o sa katahimikan ng kanilang eksklusibong subdivision. Dito, ang bawat pagdaan ng tren ay nagpapatinigig sa mga dingding, tila isang paalala na ang mundo ay patuloy sa pag-ikot kahit gaano pa kalaki ang gumuho sa loob ng iyong puso. Dito muna tayo, Reyna. Malumanay na sabi ni Leandro habang inilalapag ang isang bag ng mga gamot at pagkain sa lumang lamesang kahoy.
Hindi alam ni Dante ang lugar na ito. Ito ang apartment na binili ng iyong ama para sa kanyang dating driver, ngunit matagal na itong bakante. Ligtas ka rito. Hinarap ni Reyna ang maliit na salamin sa banyo. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang pisngi ay may bakas pa rin ng pamamaga mula sa sampal ni Lola Esme, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang balon ng pait na walang hangganan. Dahan-dahan niyang hinubad ang basang asul na bestido, ang huling simbolo ng kanyang pagiging ginang Dante Almeda, at isinuot ang isang simpleng t-shirt at pantalon na binili ni Leandro sa daan. Naupo siya sa gilid ng maliit na kama. Ang tunog ng bawat spring nito ay parang isang reklamo sa kanyang bigat. Pinagmasdan ni Reyna ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ito ang nagluto ng paboritong ulam ni Dante tuwing gabi. Ang mga kamay na nag-ayos ng kanyang mga kurbata. At ang mga kamay na nag-alaga kay Lola Esme noong ito ay nahospital. Ang lahat ng pagpapakumbaba, ang lahat ng utang na loob na ibinigay niya sa pamilyang yon ay nauwi lang sa isang pirasong punit na papel. Iniisip mo pa rin ba ang litratong natanggap mo? Tanong ni Leandro habang nagtitimpla ng kape. Ang usok mula sa tasa ay marahang humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Kinuha ni Reyna ang kanyang cellphone at muling tinitigan ang larawan ng bodega sa tabi ng riles. Bakit doon, Leandro? Bakit sa isang abandonadong bodega sa Caloocan pupunta si Dante? Wala kaming negosyo doon. Ang Luzon Legacy ay nakatuon sa real estate at logistics sa mga prime areas. Lumapit si Leandro at tumingin din sa screen. Iyan ang ipinagtataka ko. Pero may isa akong hinala. May mga balitang lumalabas na ang ilang mga materyales para sa mga proyektong pabahay ng kumpanya ay hindi nakakarating sa site. Sinasabing ang mga dekalidad na bakal at semento ay pinapalitan ng mga mumurahin at substandard na materyales. Nanlaki ang mga mata ni Reyna. Ibig mong sabihin, ninanakawan ni Dante ang sarili niyang kumpanya? Ipinapahamak niya ang buhay ng mga taong titira sa mga gusaling iyon para lang sa pera? At baka sa bodegang yan itinatago ang mga ninakaw na materyales, dagdag ni Leandro. Kung mapapatunayan natin ito, hindi lang natin mababawi ang kumpanya. Maaari nating maipakulong si Dante sa kasong syndicated estafa at gross negligence. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Reyna ang isang matinding pangamba. Hindi lang pera ang nakikita niya sa mga mata ni Dante nitong mga huling buwan. May takot doon. Isang takot na tila may nagdidikta sa kanya. Kailangan nating pumunta roon, Leandro. Ngayon din, determinadong sabi ni Reyna. Gabi na, Reyna. Mapanganib doon. Pagpigil ni Leandro, ngunit nakita niya ang tibay sa paninindigan ng babae. Matagal na akong natatakot, Leandro. Natakot akong mawala ang asawa ko. Natakot akong mapahiya sa mga kaibigan namin. Natakot akong mapag-isa. Pero ngayong wala na akong lahat. Wala na rin akong dapat ikatakot. Sagot ni Reyna. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay may tonong metaliko, matalas at handang sumugat. Nagmaneho sila patungo sa madilim na bahagi ng Caloocan, kung saan ang mga ilaw ng poste ay iilan na lamang at ang mga kalsada ay puno ng lubak. Habang papalapit sila sa bodegang nasa litrato, namatay ang mga ilaw ng sasakyan ni Leandro para hindi sila mapansin. Sa malayo, naaninag nila ang isang itim na sasakyan, ang pamilyar na Mercedes ni Dante. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang sasakyan na nakaparada roon. Isang lumang van na walang plate number. Nakita ni Reyna ang pagbukas ng malaking pinto ng bodega. Lumabas si Dante, kasunod si Celine na nakabalot ng isang makapal na jacket. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Reyna ay ang ikatlong tao. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng kumpanya, ngunit may hawak na isang itim na bag na tila puno ng pera. Iyan si Mang Tino. Pabulong na sabi ni Reyna, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pinakatiwalaang tauhan ni Papa sa warehouse, siya ang nagsilbing kanang kamay ni Papa
sa loob ng 30 taon. Ang makitang kasabwat ni Dante ang taong itinuring nilang pamilya ay isa na namang saksak sa likod ni Reyna. Ngunit bago pa man sila makagawa ng hakbang, may narinig silang sigawan mula sa loob ng bodega. "Hindi ko na kaya ito, Dante. Masyadong malaki ang kinukuha nyo. Mapapansin na ito ng audit." Sigaw ni Mang Tino. Nakita ni Reyna ang marahas na pagkilos ni Dante. Hinawakan nito ang kwelyo ng matanda at isinandal sa pader. Sa madilim na paligid, nakita ni Reyna ang kinangnang isang bagay na hawak ni Dante. Hindi isang baril, kundi isang pamilyar na bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ni Reyna. Isang selyo na tanging ang chairman lang ang may hawak at ginagamit para sa mga pinaka-kumpidensyal na transaksyon. "Tumahimik ka, matanda!" bulyaw ni Dante. "Wala na si Roberto. Ako na ang batas dito. Gawin mo ang trabaho mo kung ayaw mong matulad sa kanya." Anong ibig sabihin ni Dante? Matulad sa kanya? Ang pagkamatay ba ng kanyang ama ay hindi isang aksidente o natural na paghinto ng puso, gaya ng sinabi ng doktor? Sa matinding pagkabigla, hindi sinasadyang nasagi ni Reyna ang isang tumpok na mga bakal na nakasandal sa labas ng kanilang pinagtataguan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga metal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Lumingon si Dante sa direksyon nila. Ang kanyang mukha ay puno ng lason at puot. "Sino yan?" Habang mabilis na hinihila ni Leandro si Reyna pabalik sa sasakyan, isang pamilyar na anino ang nakita ni Reyna sa itaas na bintana ng bodega. Isang taong hindi niya inaakalang magiging bahagi ng gabing ito, si Lola Esme. Nakatayo ito sa itaas, pinapanood ang lahat ng may malamig na tingin habang may hawak na isang basong alak. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin sa pinagtataguan ni Reyna at isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam nilang naroon si Reyna. At ang bodegang ito ay hindi lang imbakan ng mga materyales. Ito ay isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. "Hindi mo na kailangang magtago, Reyna. Alam kong ikaw yan. Amoy na amoy ko ang baho ng iyong paghihirap mula rito." Ang boses ni Celine ay pumailan lang sa madilim na paligid ng bodega, malutong at puno ng pangungutya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, dahan-dahang lumabas ang babae mula sa anino ng Mercedes ni Dante. Hindi na siya ang mahiyain at tila maamong assistant na kinupkop ni Reyna noong wala itong makain at matuluyan. Ngayon, suot niya ang isang mamahaling silk robe na kinuha niya mula sa walk-in closet ni Reyna at sa kanyang mga daliri ay nagniningning ang isang singsing na may malaking ruby. Ang singsing na ibinigay ni Roberto sa kanyang anak bago ito mamatay. "Takbo, Reyna! Ngayon na!" bulong ni Leandro habang hinahatak ang braso ng babae. Halos madapa si Reyna sa pagmamadali. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa graba ay tila bawat tibok ng orasan na nagbabala ng panganib. Mabilis silang nakasakay sa SUV ni Leandro. Ang ugong ng makina ay bumasag sa katahimikan ng gabi habang mabilis na pinaharurot ng abogado ang sasakyan palayo sa Kalokan. Sa side mirror nakita ni Reyna ang anino ni Dante na nakatayo sa gitna ng kalsada, hindi gumagalaw. Pinapanood lang silang lumayo habang hawak. Ang katahimikan ng asawa ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay katahimikan ng isang mangangaso na alam na ang kanyang huli ay wala nang matatakbuhan. Nang makalayo na sila, huminto si Leandro sa isang madilim na eskinita para huminga ng malalim. Si Reyna naman ay napasandal sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at malamig pa sa yelo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numerong hindi niya naisagutin, ngunit alam niyang kailangan. "Hello, Reyna. Kamusta ang gabi mo sa kalsada?" Ang boses ni Celine sa kabilang linya ay parang lason na dahang kumakalat sa pandinig ni Reyna. "Sana ay masarap ang tulog mo sa kung saang lungga ka man nagtatago ngayon.
Alam mo ba, napakasarap matulog sa kama mo. Ang lambot ng mga unan at ang bango ng pabango ni Dante, lalong nagpapasarap sa panaginip ko. Celine, bakit? Ang tanong ni Reyna ay punong-puno ng pait. Tinuring kitang kapatid. Noong iniwan ka ng pamilya mo, ako ang tumayo para sa'yo. Pinagkatiwalaan kita sa lahat, maging sa mga pinakapribadong bahagi ng buhay ko. Iyon ang pagkakamali mo, Reyna. Sagot ni Celine, na may kasamang maliliit na tawa na tila mga karayom na tumutusok sa balat. Masyado kang kampante sa tore mong ginto. Akala mo ba ay sapat na ang pagpapakain mo sa akin para tumanaw ako ng utang na loob? Ang totoo, kinasusuklaman ko ang bawat sandaling kailangan kong yumuko sa'yo. Kinasusuklaman ko ang pagiging shadow mo lang. Ngayon, ako na ang reyna sa mansyong ito. Ako na ang may hawak sa lalaking minahal mo at bukas ay mawawala na sa'yo ang huling alaala ng tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Reyna. May gaganaping emergency board meeting bukas ng umaga, 10:00. Gagamitin ni Dante para pirmahan ang pagbuwag sa Luzon Legacy at ang pagsasanib nito sa isang kumpanya sa ilalim ng pangalan ko, pagbubunyag ni Celine. At bago mo maisip na pumunta rito, tandaan mo ito, may hawak kaming mga dokumento na magpapatunay na ang tatay mo ay sangkot sa malaking money laundering bago siya mamatay. Isang pirma lang ni Dante at ang pangalan ni Roberto ay dudungisan namin sa harap ng buong bansa. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at hayaan kaming magpakasaya sa mga nakuha namin. Naputo lang tawag na natiling nakatitig si Reyna sa kawalan. Ang kanyang diwa ay tila nalunod sa isang malalim na karagatan ng kawalang pag-asa. Hindi lang ang kumpanya ang kukunin nila, balak din nilang sirain ang tanging bagay na itinatangi ni Reyna, ang dangal ng kanyang ama. Leandro, balak nilang sirain si Papa, sabi ni Reyna. Ang boses ay puno ng panginginig. Kailangang pigilan natin ang meeting bukas. Pero paano? Hawak nila ang lahat ng baraha. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa determinasyon. Hindi pa nila alam ang isang bagay, Reyna, na hawak ni Dante, maaring makuha niya ang kumpanya gamit iyon. Pero may isang sikretong compartment ang selyong iyon na tanging si Tito Roberto at ako lang ang nakakaalam. Doon nakatago ang tunay na testamento at ang listahan ng mga tunay na shareholders. Paano natin makukuha ang selyong yon mula sa kanya? Tanong ni Reyna. Bago pa man makasagot si Leandro, isang mabilis na liwanag ang tumama sa kanilang sasakyan mula sa likuran. Isang malakas na hampas sa likod ng kanilang SUV ang nagpalingon sa kanila. Ang itim na Mercedes ni Dante ay bumalik at sa pagkakataong ito, hindi lang sila pinapanood. Sinasadya silang banggain ng sasakyan ni Dante. Pilit silang itinataboy patungo sa gilid ng tulay na malapit sa riles ng tren. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Reyna ang mukha ni Dante sa kabilang sasakyan. Wala itong emosyon, parang isang makina na nakatutok sa iisang layunin. Ang tapusin ang lahat ng hadlang sa kanyang ambisyon, kabilang ang babaeng minsan niyang tinawag na asawa. Reyna, kumapit ka! Sigaw ni Leandro habang pilit na kinokontrol ang manibela. Ngunit ang huling nakita ni Reyna bago ang isang malakas na pagyanig ay ang paglabas ng isang itim na van mula sa isang madilim na kanto na humarang sa tanging daan na maaari nilang takasan. Pinatay mo si Papa, Dante, hindi ba? Sabihin mo sa akin ang totoo bago mo ako tuluyang tapusin. Ang tanong na yon ni Reyna ay parang isang bulong na sumabay sa hangin. Ngunit ang bigat nito ay sapat na para yanigin ang buong pagkatao niya. Sa gitna ng pagkakaipit ng kanilang sasakyan, sa pagitan ng Mercedes ni Dante at ng itim na van, nakita ni Reyna ang mukha ng kanyang asawa sa kabila ng salamin. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ni Dante. Ang tanging nandoon ay ang malamig na determinasyon
ng isang taong wala ng balak, lumingon pa sa kanyang mga ginawa. Sa isang mabilis na pagpihit ng manibela, nagawa ni Leandro na isingit ang kanilang SUV sa isang maliit na puwang sa gilid ng tulay. Ang matinis na tunog ng goma na kumikis-kis sa mainit na aspalto ay umalingaw-ngaw sa paligid, habang ang sasakyan ay tila sumasayaw sa bingit ng kamatayan. Ang kislap ng mga sparks mula sa nagkiskisang bakal ay parang mga bituin ng kapahamakan na nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Himalang nakalampas sila sa harang ng itim na van, ngunit ang takot ay hindi pa rin kumakawala sa dibdib ni Reyna. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikibaka. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. "Leandro, kailangang malaman ko ang totoo," sabi ni Reyna. Ang boses ay puno ng pait. "Ang bodegang iyon at ang sinabi ni Dante tungkol sa pagtulad ni Mang Tino kay Papa. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Papa, di ba?" Hindi sumagot si Leandro ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kalsada, ngunit ang higpit ng kanyang hawak sa manibela ay sapat na para malaman ni Reyna na may alam ang abogado na mas malalim pa sa mga legal na dokumento. "May isang bagay na hindi nasabi sa iyo ni Tito Roberto noon, Reyna." Sa wakas ay simula ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila isang mabigat na pasanin. Bago siya inatake sa puso, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ni Dante sa loob ng opisina. Tungkol iyon sa isang malaking halaga ng pera na nawala sa kumpanya. Si Dante ang gumalaw ng pondo para bayaran ang kanyang mga utang sa pagsusugal at para na rin sa luho ni Celine. "At hinayaan lang ni Papa?" tanong ni Reyna. "Hindi. Binigyan ni Tito Roberto si Dante ng 24 na oras para ibalik ang pera, kung hindi ay isusumbong niya ito sa mga otoridad at aalisin sa kumpanya." Ngunit bago matapos ang oras na yon, natagpuan na lang si Tito Roberto na wala ng buhay sa kanyang lamesa. Pagpapatuloy ni Leandro. Walang nakitang bakas ng foul play ang mga pulis, ngunit ang bote ng gamot ni Papa para sa puso ay walang laman. Napalitan ang laman nito ng mga simpleng bitamina na walang epekto. Naramdaman ni Reyna ang isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pag-ibig, ang posibleng pumatay sa kanyang ama, ay isang saksak na hindi kayang hilumin ng anumang panahon. Ang bawat alaalang masaya kasama si Dante ay naging isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Dinala ni Leandro si Reyna sa isang maliit at lumang simbahan sa gilid ng Quiapo. Ang amoy ng kandila at ang katahimikan ng banal na lugar ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa naguguluhang isipan ni Reyna. Sa likod ng altar, may isang maliit na kwarto kung saan nakatago ang ilang mga lumang gamit ng simbahan. Doon, inilabas ni Leandro ang isang maliit na susi na may nakaukit na inisyal na RL, Roberto Luzon. Ito ang susi sa isang secret safety deposit box sa loob ng lumang opisina ni Papa mo. Doon nakatago ang tunay na kopya ng Luzon Legacy Charter. Kapag nakuha natin yon, hindi magagamit ni Dante para ibenta ang kumpanya. "Pero Leandro, bukas na ang meeting. Paano tayo makakapasok sa kumpanya nang hindi nila nalalaman?" tanong ni Reyna. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leandro. "Hindi tayo ang papasok, Reyna. Sila ang magpapapasok sa atin." Habang nagpaplano sila, nakatanggap si Reyna ng isang notification sa kanyang email. Isang mensahe mula sa HR department ng Luzon Legacy. Ang nilalaman, isang formal na abiso ng kanyang termination of employment at ang pagbawi sa lahat ng kanyang shares dahil sa umano'y moral turpitude at negligence. Ang mas masakit, ang email ay pirmado ni Dante.
at nakakopy ang pangalan ni Celine bilang bagong Chief Operating Officer. Ang bawat salita sa email ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Reyna. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama mula sa wala. Ang kumpanyang pinaglaanan niya ng kanyang talino at oras ay formal na ring kinuha sa kanya. Ngunit sa ilalim ng email, may isang kalakip na litrato, isang kuha ng kanyang lumang desk. Sa ibabaw nito ay nakalagay ang isang baso ng alak at ang isang kamay na may suot na singsing ni Reyna ay nakahawak. Ang caption ay simple. Salamat sa pamana, Reyna. Masarap palang maging amo sa sariling kumpanya. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, naramdaman ni Reyna ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang loob. Ang mga luha ay natuyo na, at ang takot ay napalitan ng isang malamig na apoy. Ang pagmamahal na dating nagbubuklod sa kanya kay Dante ay tuluyan ng naging abo. Leandro, tawag ni Reyna. Ang boses niya ay kasing talim ng isang espada. Gawin natin ang plano. Sisiguraduhin kong bukas, sa oras ng kanilang tagumpay, ay doon sila makakatikim ng pinakamasakit na pagbagsak. Habang papalabas sila ng simbahan, napansin ni Reyna ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Isang matandang lalaki na nakayuko, hawak ang isang luma at kupas na sombrero. Si Mang Tino. Bakit narito si Mang Tino? At ang lungkot ba sa kanyang mga mata ay tanda ng pagsisisi o isa na namang bitag na inihanda ni Dante para sa huling hininga ng katarungan? Luluhod ako sa harap mo ngayon, Dante. Hindi dahil sumusuko na ako, kundi dahil gusto kong makita ng malapitan kung gaano kalalim ang hukay na paglalagyan ko sa iyo. Ang bulong na yon sa isip ni Reyna ay kabaligtaran ng kanyang itsura habang nakatayo sa harap ng malaking gate ng kanilang mansyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay may mga mantsa ng putik, at ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamumula sa pamamagitan ng pag-iisip sa lahat ng sakit na ibinigay sa kanya. Ito ang unang hakbang ng kanyang pagbabalat kayo, ang maging ang losyang at inutil na asawang inaasahan ni Dante na makikita. Bago siya pumunta rito, kinausap niya si Mang Tino sa labas ng simbahan. Ang matanda ay humihingi ng tawad, umiiyak, habang sinasabing binihag ni Dante ang kanyang pamilya para pilitin siyang sumunod. Binigyan ni Mang Tino si Reyna ng isang duplicate key card sa master bedroom at ang code sa kumpidensyal na elevator ng kumpanya. Iyon ang naging sandata ni Reyna para sa gabing ito. Pagbuksan niyo ako, Dante! Ma, patawarin niyo ako! Sigaw ni Reyna habang kinakalampag ang bakal na gate. Ang tunog ng kanyang mga palad na humahampas sa malamig na bakal ay maririnig hanggang sa loob ng bahay. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Dante na may hawak na baso ng whiskey, kasunod si Celine na nakasuot ng isa sa mga paboritong nightgown ni Reyna. Ang kislap ng katuwaan sa mga mata ni Celine ay sapat na para masuka si Reyna sa loob-loob niya, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang pagganap. Ano na naman ba ito, Reyna? Hindi ba't pinalayas ka na ni Mama? Nakakaya ka. Nag-iiskandalo ka sa harap ng mga kapitbahay, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pagkayamot at puot. Dante, please. Wala akong mapuntahan. Wala akong pera. Wala akong pagkain. Pagmamakaawa ni Reyna, dahan-dahan siyang lumuhod sa semento. Hinahayaang dumungis ang putik sa kanyang mga tuhod. Hayaan mo lang akong kumuha ng ilang gamit sa loob. Ang mga gamot ko, ang mga lumang dokumento ni Papa. Pagkatapos noon, hindi na ako mangiistorbo. Nagkatinginan sina Dante at Celine. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Hayaan mo na siya, Dante. Mukha na siyang basahan sa kalsada. Baka kung ano pang sakit ang makuha natin sa kanya kung mananatili siya rito sa labas. Bigyan natin siya ng isang oras
para kunin ang mga basura niya. Binuksan ng security guard ang gate. Naglakad si Reyna papasok, nakayuko, tila isang talunang sundalo. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng mansyong dati, ay siya ang nagpapatakbo. Bawat hakbang niya ay puno ng puot. Nakita niya ang mga pagbabagong ginawa ni Celine. Ang mga litrato nila ni Dante ay pinalitan na ng mga malalaking portrait ng dalawa. Ang mga bulaklak na paborito ni Reyna ay itinapon na sa basurahan. "Isang oras lang, Reyna, at babantayan kita," sabi ni Celine habang nakasandal sa pinto ng master bedroom. "Kukuha lang ako ng mga gamit sa banyo at sa walk-in closet," sagot ni Reyna sa mahinang tinig. Pumasok siya sa loob at habang kunwari ay nag-iimpake ng mga lumang damit, mabilis niyang kinuha ang maliit na spy camera na ibinigay ni Leandro at itinago ito sa loob ng isang flower vase na nakatapat sa computer desk ni Dante. Ito ang desk kung saan alam niyang itatabi ni Dante at ang mga dokumento para sa meeting bukas. Ngunit ang kanyang tunay na pakay ay ang maliit na vault na nakatago sa likod ng kanilang wedding photo. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng silid, inilapit ni Reyna ang kanyang kamay sa likod ng kwadro. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na tila gustong sumabog sa kaba. Ang tunog ng bawat pag-ikot ng dial ng vault ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Nang bumukas ang vault ng walang anumang ingay, nakita ni Reyna ang hinahanap niya, ang Luzon Legacy Charter. Ngunit sa tabi nito, may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na vial ng gamot na walang label at isang sulat na may sulat kamay ni Dante na may petsang isang araw bago mamatay ang kanyang ama. "Anong ginagawa mo riyan?" Ang boses ni Celine mula sa likuran ay parang isang kidlat na tumama kay Reyna. Mabilis niyang isinara ang vault at humarap. Hawak ang isang lumang scarf para itago ang kanyang panginginig. "Wala. Tinitingnan ko lang ang litratong ito," sabi ni Reyna. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Ang huling litrato namin ni Dante bago naging ganito ang lahat." Lumapit si Celine. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nakakahilo. Hinablot niya ang scarf mula sa kamay ni Reyna at itinapon ito sa sahig. "Tapos na ang oras mo. Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga guard para kaladkarin ka." Habang palabas ng silid, nakita ni Reyna na nakalagay sa ibabaw ng lamesa ni Dante. Gusto niyang sunggaban ito, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kailangang maging perpekto ang lahat para sa bukas. Nang makalabas na siya ng gate, sinalubong siya ni Leandro sa madilim na kanto. "Nakuha mo ba?" Hindi sumagot si Reyna. Sa halip binuksan niya ang kanyang palad. Doon, nakatago ang maliit na vial ng gamot na kinuha niya mula sa vault. "Hindi ko nakuha ang charter, Leandro, pero nakuha ko ang ebidensya ng pagpaslang ni Dante kay Papa." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig nila. Ang Mercedes ni Dante ay mabilis na lumabas ng gate at huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana at ang nakita ni Reyna ay ang mukha ni Lola Esme na may hawak na isang pamilyar na folder. Ang folder na naglalaman ng charter na akala ni Reyna ay ligtas sa loob ng vault. "Akala mo ba ay mas matalino ka sa amin, Reyna?" sabi ni Lola Esme nang may kasamang nakakatakot na tawa. "Alam naming babalik ka. At ngayon, dahil pumasok ka ng walang pahintulot sa vault ni Dante, may sapat na kaming dahilan para ipakulong ka bago pa sumikat ang araw." Mabilis na pinaharurot ni Dante ang sasakyan habang ang mga guard ng subdivision ay nagsimulang tumakbo patungo sa direksyon ni Reyna at Leandro. "Tikman mo ang huling luto ko, Dante. Sana ay hindi ito maging kasing pait ng iyong kataksilan dahil bawat sangkap nito ay hinaluan ko ng aking mga luha." Ang bulong na yon ni Reyna sa loob ng kanyang isipan ay tila isang sumpa habang nakatayo siya sa loob ng kusinang dati ay naging saksi sa kanyang mga pangarap bilang isang asawa. Sa tulong ng mabilis na legal na depensa ni Leandro sa harap ng mga guards,
Napilitan sina Dante na hayaan siyang manatili sa huling pagkakataon. Ginamit ni Reyna ang huling baraha ng isang asawang nagmamakaawa. Ang pangakong pipirmahan ang lahat ng dokumento kung papayagan siyang magluto ng huling hapunan para sa pamilya bilang tanda ng kanyang pagsuko. Sa loob ng dining room, naririnig ni Reyna ang malulutong na tawa ni Celine at ang mapang-uyam na boses ni Lola Esme. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ay tila mga martilyo na pumupukpok sa dignidad ni Reyna. Habang naghihiwa siya ng mga rekado, ang bawat hiwa ng kutsilyo sa karne ay tila paghiwa rin sa kanyang sariling puso. Ang amoy ng bawang at sibuyas na nagigisa ay hindi na nagbibigay ng init sa kanyang pakiramdam. Ito ay nagpapaalala na lamang sa kanya kung paano siya naging amoy kusina sa paningin ng lalaking minahal niya. Inihain ni Reyna ang paboritong adobo ni Dante. Ang bawat plato ay maingat niyang inilapag sa harap ng kanyang mga kaaway. Masyadong maalat, reklamo ni Dante pagkatikim pa lamang ng unang subo. Inihagis niya ang table napkin sa ibabaw ng lamesa at tumingin ng masama kay Reyna. Kahit sa huling pagkakataon, Reyna, pinatunayan mong wala ka talagang silbi. Hindi ko alam kung paano kita natiis ng 15 taon. Pasensya ka na, Dante. Siguro ay nasanay ka na sa tamis ng mga kasinungalingan ni Celine, kaya hindi mo na malasahan ang katotohanan. Mahinahong sagot ni Reyna. Bagaman ang kanyang kalooban ay nagliliyab na sa puot. Tumawa ng malakas si Celine. Ang kanyang mga daliri ay mapang-asar na humahaplos sa kamay ni Dante na nasa ibabaw ng lamesa. Hayaan mo na siya, Hon. Ganyan talaga kapag desperada na. Anyway, bukas ay hindi na natin kailangang tiisin ang luto niya. Kakain tayo sa pinakamahal na restaurant sa Geneva pagkatapos mapirmahan ang merger. Kinuha ni Lola Esme mula sa kanyang tabi at ipinatong ito sa gitna ng lamesa, sa tabi ng baso ng alak ni Dante. Ang selyo ay nagniningning sa ilalim ng chandelier, tila isang tropeo ng kanilang pagnanakaw. Narito na ang susi ng ating kinabukasan, sabi ni Lola Esme. Ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Reyna. At ikaw, Reyna, pagkatapos mong kumain sa kusina kasama ng mga katulong, ayusin mo na ang sarili mo. Pipirma ka na sa waiver mamayang gabi bago kami umalis. Nanatiling nakatayo si Reyna sa gilid, tila isang anino. Ngunit sa ilalim ng kanyang apron, nakatago ang kanyang cellphone na lihim na nagre-record ng bawat salita. Nakita niya sa monitor ng kanyang isipan ang anggulo ng spy camera na inilagay niya kanina. Malinaw na malinaw ang bawat dokumentong nakalapag sa lamesa ni Dante sa taas. Dante, bago ako pumirma? Simula ni Reyna, ang kanyang boses ay may halong panginginig na sadyang ginawa para magmukhang mahina. Gusto ko lang malaman, bakit kailangang madamay pati ang dangal ni Papa? Bakit kailangang palitan ang mga gamot niya? Napatigil si Dante sa pag-inom. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng semento. Ang tunog ng paglunok ni Dante ay narinig sa gitna ng katahimikan. Huwag kang magbintang ng mga bagay na wala kang patunay, Reyna. Malamig na sabi ni Dante. Ang tatay mo ay namatay dahil sa sarili niyang kahinaan. Gaya mo, hindi rin niya kayang tanggapin na ang panahon niya ay tapos na. Pero ang vial na nakuha ko sa vault mo kanina, bitin na, sabi ni Reyna. Biglang tumayo si Dante at malakas na hinampas ang lamesa. Ang tunog ng pagyanig ng mga baso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Wala kang nakuha at wala kang makukuha. Ang vial na yon ay matagal ko nang itinapon. Nagkatinginan sina Celine at Lola Esme. Ang pagkakamali ni Dante sa pag-amin na mayroon ngang vial ay sapat na para sa recording ni Reyna. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng dining room at pumasok ang isang security guard. Sir, may mga pulis sa labas. Naghahanap daw po kay Attorney Leandro Santos at Ginang Reyna Almeda tungkol sa kasong theft na inireport ni Madam Esme kanina. Ulat ng guard.
Isang mapaglarong ngiti ang gumuhit sa labi ni Celine. O mukhang maaga ang sundo mo, Reyna. Mukhang sa selda mo na itutuloy ang huling hapunan mo. Habang papalapit ang tunog ng mga yabag ng pulis sa pasilyo, mabilis na kinuha ni Reyna mula sa lamesa sa gitna ng pagkabigla ng lahat. Kung kukulungin niyo ako, sisiguraduhin kong bitbit ko ang kaisa-isang bagay na kailangan niyo para sa meeting bukas. Sigaw ni Reyna habang mabilis na tumatakbo patungo sa kabilang pinto ng dining room. Huliin niyo siya! Huwag niyo siyang hahayaang makalabas! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Napatakbo si Reyna sa madilim na garden. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa bilis ng pintig. Sa dulo ng garden, nakita niya ang ilaw ng sasakyan ni Leandro na naghihintay. Ngunit bago pa siya makarating sa gate, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Dahilan para mapatiling siya sa sakit at mabitawan sa madilim na damuhan daw. Huwag mong isipin na makakawala ka sa akin, Reyna, na ito at ang buong kumpanya ng iyong ama ay sa akin na. Katulad ng pagbura ko sa kanya, buburahin din kita ng tuluyan. Ang malakas na kamay ni Dante ay lalong humigpit sa pagkakapasak sa buhok ni Reyna. Ang bawat paghila nito ay nagdudulot ng matinding kirot sa anit ng babae. Tila pilit nitong binabakbak hindi lang ang kanyang balat, kundi maging ang natitira niyang dangal. Pinilit ni Reyna na lumingon at nakita niya ang mukha ng asawa, mukhang demonyo sa ilalim ng madilim na hardin. Walang kahit anong anino ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ibinagsak ni Dante si Reyna sa malamig at basang damuhan. Ang tunog ng kanyang paghingal ay humalo sa hangin. Naramdaman niya ang matalas na dulo ng sapatos ni Dante na tumama sa kanyang tadyang, isang malakas na sipa na nagpatigil sa kanyang paghinga. Halos mamalipit siya sa sakit. Kinuha ni Dante na nahulog sa damuhan. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang mamahaling panyo bago ito itinaas na parang tropeo. Akala mo ba magiging ganoon kadali? Tingnan mo nga ang sarili mo, Reyna. Mukha kang tain ng aso na nakakalat sa hardin ko. Masyado kang naniwala na matalino ka. Pero ang totoo, ikaw ang pinakamalaking uto-uto. Mula sa likuran, naglalakad papalapit sina Celine at Lola Esme. Kapwa nakangiti na tila nanonood ng isang paboritong palabas. Tawagin na ang mga pulis. Malamig na utos ni Lola Esme sa isa sa mga guard. Sabihin ninyo, nag-amok ang magnanakaw na ito at tinangkang patayin si Celine. Gusto kong mabulok siya sa kulungan bago pa sumikat ang araw. Dahan-dahang pinilit ni Reyna na itukod ang kanyang mga kamay sa lupa para tumayo. Ramdam niya ang panginginig ng bawat kalamnan niya, ngunit ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Hindi ko kayo mapapatawad. Kukunin ko pabalik ang sa akin. Ang lahat ng ninakaw niyo. Bulong niya ng may diin. Ang mga mata niya'y nag-aapoy. Celine let out a high-pitched mocking laugh. Kukunin? Paano? Paano mo gagawin yon kung wala kang pera, wala kang kapangyarihan, at lalo na wala kang ebidensya? Ang mga salitang yon ni Celine ay tila nagpakalma ng bahagya kay Reyna. Sa gitna ng sakit at panghihina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Nakikinig sa kanya si Leandro mula sa sasakyan sa labas, at ang recording sa kanyang cellphone ay ligtas at automatikong naipadala sa cloud nang malapit na siyang madakip. Ang pag-amin ni Dante tungkol sa vial, ang lahat ng yon ay nakarecord. Dumating ang mga pulis, pinosasan si Reyna at dinala patungo sa police car. Ang mga kalabog ng bakal at ang malamig na sensasyon ng posas sa kanyang mga pulso ay naging paalala ng kanyang matinding kapaitan. Habang ipinapasok siya sa loob ng sasakyan, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Hindi naiyak ang nasa mga mata niya. Ito ay ang matalim na tingin ng isang hukom na nagbasa na ng hatol na kamatayan. Pagdating sa presinto, ang amoy ng lumang ihi at pawis ay sumalubong kay Reyna. Inilagay siya sa isang maliit, madilim na selda kasama ng ibang mga babaeng nakakulong.
Naranasan niya ang matinding hiya habang inuusisa siya ng mga kapwa-preso, ngunit pinili niyang manahimik. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Ito ay pag-iipon ng lakas. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumagos sa maliit na bintanang may rehas. Ang umagang ito ay ang araw ng gala night, ang araw kung saan idedeklara ni Dante ang merger at tuluyang kukunin ang Luzon legacy. Bumukas ang pinto ng selda at pumasok si Leandro. May hawak siyang folder at isang malaking itim na bag. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may halong tuwa. Nakapag-post na ako ng bail mo, Reyna. Balita ni Leandro at nakuha ko ang recording. Lumabas si Reyna mula sa presinto, ang malamig na hangin ng umaga ay naging sariwa. Ano ang plano natin ngayon, Leandro? Nasa kanila. Totoo na hawak nila, Reyna. Sagot ni Leandro habang binubuksan ang sasakyan. Pero naaalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa sikretong compartment sa loob niyon? Na kinuha mo sa desk ni Dante? Iyon ay ang fake. Nanlaki ang mga mata ni Reyna. Fake? Ibig mong sabihin, nang magtalo kami ni Tito Roberto, na pag-usapan na namin ang posibilidad ng pagnanakaw. Ako mismo ang nagpagawa ng kopya ng selyo, ang nag-iisang dokumento na may kapangyarihang magveto ng merger ay nakatago sa isang lugar na hindi nila kailanman mahahanap. Nasa kamay natin ang alas, Reyna. Nangiting muli si Reyna. Ngayon, naiintindihan na niya ang laro. Hindi siya tumatakas kanina para makuha ang selyo. Sadyang pinaramdam niya na hawak niya ito upang mabigyan ng kumpiyansa si Dante na nanalo ito. Leandro, wika ni Reyna, puno ng awtoridad ang kanyang boses. Dalhin mo ako sa hotel. Kailangan kong mag-ayos. Ngayong gabi, papasok ako sa gala night. Hindi bilang isang desperadang asawa, kundi bilang ang nag-iisang anak at tagapagmana ni Roberto Luzon. Ngunit habang nagmamaneho sila, nagring ang cellphone ni Leandro. Isang tawag mula sa ospital. Ang doktor ni Mang Tino. Ang matandang tauhan ay natagpo ang walang malay at dugo ang nakahandusay sa labas ng simbahan. Ilang oras matapos nilang magkausap ni Reyna. Ang natatanging witness sa paglustay at katiwalian ni Dante ay nasa bingit ng kamatayan. Nang marinig iyon ni Reyna, naramdaman niya ang pagkuyom ng kanyang kamao. Hindi siya maaaring mabigo. Ngayong gabi, matatapos ang lahat. Buhayin niyo siya. Kahit anong mangyari, huwag ninyong hahayaang mamatay si Mang Tino. Ang mahigpit na bilin ni Leandro sa doktor nang marating nila ang ospital. Nakatayo si Reyna sa labas ng ICU, tinititigan ng matandang lalaki sa pamamagitan ng makapal na salamin. Ang katawan ni Mang Tino ay nakasabit na lamang sa mga makina. Bawat pagtaas-baba ng kanyang dibdib ay tila hinihila pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang mga pasa at sugat sa katawan ng matanda ay malinaw na mensahe mula kay Dante. Sino mang kumalaban sa kanya ay may kalalagyang hukay. Nakaramdam ng matinding pag-uusig ng budhi si Reyna. Kung hindi niya kinausap si Mang Tino, baka ligtas pa ito ngayon. Ngunit alam din niya na ang pagsuko ay mas matinding kasalanan sa lahat ng naging biktima ni Dante. Reyna, kailangan na nating umalis. Ilang oras na lang at magsisimula na ang gala night. Pagpapaalala ni Leandro. Tinapik ng marahan ang balikat ng babae. Lumingon si Reyna. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo na at napalitan ng isang matalas at malamig na paninindigan. Tara na, may kailangan pa tayong tapusin. Dinala ni Leandro si Reyna sa isang eksklusibong suite sa isang kalapit na hotel. Doon, naghihintay ang isang team ng mga makeup artist at stylist na binayaran ni Leandro gamit ang kanyang sariling pera. Ito ay hindi lamang isang pagbabago ng panlabas na anyo. Ito ay ang muling pagkabuhay ng isang reyna nang makita ni Reyna ang kanyang sarili sa malaking salamin. Pagkatapos ng 2 oras, halos hindi niya makilala
Ang babaeng nakatitig, pabalik sa kanya. Ang buhok na dati magulo at itinatali lang ng mumurahing ipit ay ngayon ay nakabagsak sa perpektong alon, itim na itim at makintab. Ang kanyang mukha ay inalisan ng bakas, ng pagod at luha. Ang kanyang mga mata ay pinatulis ng madilim na pampaganda. Nagbibigay ng isang mapanganib ngunit nakakabighaning aura. At ang damit. Isang nagniningning na pulang gown na humuhulma sa kanyang katawan na parang dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga sugat, ngayon ay naging sandata ng kapangyarihan. Wala na ang losyang na asawa. Ang nakatayo ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng Luzon Legacy. Habang isinusuot ni Reyna ang pares ng diamond earrings na huling regalo sa kanya ng kanyang ama, naramdaman niya ang malamig na metal sa kanyang balat. Parang yakap ng kanyang papa, nagpapaalala sa kanya ng tunay niyang halaga. Handa ka na ba? Tanong ni Leandro na pumasok sa kwarto, nakasuot na rin ng isang matikas na taksido. Namangha siya sa transformasyon ni Reyna, ngunit ang pamilyar na tigas ng loob sa mga mata ng babae ang mas nagbigay ng tiwala sa kanya. Handang-handa, Leandro, sagot ni Reyna. Inabot niya ang isang itim na clutch bag kung saan nakatago ang tunay at ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensyang nakalap nila. Sa kabilang banda, ang Grand Ballroom ng pinakamalaking hotel sa Manila ay nagliliwanag sa karangyaan. Ang gala night ng Luzon Legacy ay dinaluhan ng mga pinakamayayamang negosyante, mga politiko at media. Ito ang gabi na hinihintay ni Dante para tuluyang burahin ang pangalan ni Roberto Luzon at itanghal ang kanyang sarili bilang ang nag-iisang hari ng korporasyon. Nakatayo si Dante sa stage, suot ang kanyang pinakamahal na suit, habang nasa tabi niya si Celine na nag-aakalang siya ang reyna ng gabi sa kanyang suot na puting gown na puno ng kumikinang na mga bato. Si Lola Esme naman ay nasa front row, nakangiti at ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak. Ladies and gentlemen, tonight marks a new era, panimula ni Dante sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang Luzon Legacy ay magsasara ng isang luma at mabagal na kabanata. Formal kong inaanunsyo ang pagsasanib ng ating kumpanya sa Apex Holdings. At mula ngayon, kikilalanin na tayo bilang Almeda Prime. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao, sumasabay sa kasinungalingan ng lalaking nasa entablado. Kinuha ni Dante na nakuha niya kagabi. Inihanda na ang papel para sa formal na pagpirma. Ito ang sandali na matagal ko nang pinaghirapan. Pagyayabang ni Dante habang inilalapit ang selyo sa inkpad, isang bagong simula. Ngunit bago pa man dumapo ang selyo sa papel, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang mahinang bulungan ng mga bisita ay agad na napalitan ng katahimikan. Maya-maya pa, isang malakas na spotlight ang tumutok sa malaking pinto sa likuran ng ballroom. Dahan-dahang bumukas ito. Ang tunog ng mamahaling takong na tumatama sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Dante. Nang makita ng lahat kung sino ang naglalakad, napatigil ang paghinga ng buong bulwagan. Si Reyna, nakasuot ng nagniningning na pulang gown. Ang kanyang paglalakad ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay tila nagbabaon sa lupa ng mga kasinungalingan ni Dante. Hindi ka maaaring magsimula ng bagong kabanata, Dante. Ang malinaw at matapang na boses ni Reyna ay pumutol sa katahimikan habang itinaas niya ang tunay. Dahil ang librong ito ay pagmamay-ari ko at ako pa ang may hawak ng panulat. Nanlaki ang mga mata ni Dante at Celine. Na hawak ni Dante sa entablado ay biglang nawalan ng kulay, tila isang mumurahing laruan na natuklasan ang tunay na anyo. Ang reyna ay nagbalik at dala niya ang paghuhukom. Security! Palabasin niyo ang babaeng yan. Isa siyang baliw na nang iistorbo sa isang pribadong event. Ang sigaw ni Dante ay pumutol sa katahimikan ng ballroom. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at ang mga ugat sa kanyang leeg
ay tila puputok. Ngunit bago pa man makalapit ang mga guards kay Reyna, pumunta sa harapan si Leandro. Hawak ang isang makapal na folder at isang restraining order na pirmado ng husgado. Subukan ninyong hawakan ang kliyente ko at asahan ninyong bukas ay wala na kayong trabaho at may kaso pa kayong obstruction of justice. Malamig ngunit matalim na banta ni Leandro sa mga gwardya. Ang mga ito ay napaatras, nag-aalinlangan sa bigat ng pananalita ng kilalang abogado. Naglakad patuloy si Reyna patungo sa entablado. Ang dagat ng mga panauhin, mga dating kaibigan na umiwas sa kanya, mga board members na naniwala sa kasinungalingan ni Dante, ay dahan-dahang nahawi upang bigyan siya ng daan. Ang bawat tingin sa kanya ay may halong gulat, paghanga at takot. Ang pulang gown na suot niya ay tila naglalabas ng apoy, sumusunog sa anumang pagtatangkang harangin siya. Umakyat si Reyna sa entablado. Humalok-kip-kip si Celine, sinusubukan pa ring magmukhang matapang. Wala kang karapatang nandito, Reyna. Tapos na ang oras mo. Isang kalmadong ngiti ang iginawad ni Reyna kay Celine. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala akong karapatan, Celine. Ang kumpanyang ito ay nagdadala ng pangalan ng aking ama. Ang sahig na tinatapakan mo, ang damit na binili mo, gamit ang perang ninakaw nyo, lahat ng iyan ay dahil sa pagtitiis ko. Umalis ka sa daan ko. Nang hindi gumalaw si Celine, marahang inabot ni Reyna ang mikropono mula sa kamay ni Dante na tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkakahawak ni Reyna sa mikropono ay senyales na ang laro ay tapos na. Ladies and gentlemen, panimula ni Reyna, ang boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng awtoridad na nangingibabaw sa buong bulwagan. Maraming salamat sa pagdalo sa gabing ito. Ngunit ang ipinagdiriwang nyo ay hindi isang bagong simula, kundi ang pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan ng Luzon Legacy. Manahimik ka, Reyna! Sigaw ni Lola Esme mula sa ibaba. Ang mukha ay nakangiwi sa galit. Wala kang ebidensya. Puro ka lang paninira. Sa isang kumpas ng kamay ni Leandro, ang malaking screen sa likuran ng entablado, na sana'y magpapakita ng bagong logo ng Almeida Prime, ay biglang nag-iba ng palabas. Ang mukha ni Dante ay lumitaw sa screen, kasunod ang boses nito na malinaw na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng sound system. Ang vial na yon ay matagal ko nang itinapon. Ang sariling boses ni Dante na na-record ni Reyna sa kusina ay naging isang matinding sampal sa mukha ng lalaki. Nagsimulang magbulungan ang mga panauhin. Ang ilang board members ay napatayo, naguguluhan at nababahala. Iyan ay isang illegal na recording. Gawa-gawa lang yan. Depensa ni Dante. Pawis na pawis habang tinuturo ang screen. Illegal? Sagot ni Reyna, hindi tinitinag ang tingin sa asawa. Siguro, pero ang susunod na ipapakita namin ay lahat legal. Mga dokumentong pinirmahan mo, Dante. Sa screen, sunod-sunod na lumabas ang mga bank statements at audit reports. Ipinakita nito ang mga milyon-milyong pisong inilipat mula sa pondo ng Luzon Legacy patungo sa mga offshore accounts ni Dante at ang mga pondo para sa mga housing projects na ibinulsa niya kasabwat ang dummy corporation ni Celine at para sa inyong lahat na naniniwalang magkakaroon ng merger ngayong gabi. Kinuha niya ang selyong hawak ni Dante sa lamesa at inihagis ito sa sahig. Ang gintong selyo ni Dante ay nabasag, gawa lamang pala sa mumurahing tanso. Ang hawak ni Dante ay peke, ayon sa injunction clause na iniwan ng aking ama. Ang anumang desisyon na hindi ginamitan ng tunay na selyo at hindi ko direktang pinirmahan ay walang bisa. Nanginig ang mga labi ni Dante. Wala na siyang lusot. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagkamakasarili, ay ibinuyang niyang sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa oras na yon, bumukas muli ang pintuan ng ballroom. Ngunit hindi panibagong bisita ang dumating. Mga unipormadong pulis, kasama ang hepe ng NBI Anti-Fraud Division, ang naglakad patungo sa entablado. Hawak nila ang isang warrant of arrest.
Mr. Dante Almeda, Miss Celine Vargas, kayo ay inaaresto sa kasong syndicated estafa at falsification of public documents. Malamig na deklarasyon ng pulis habang nilalapitan ang dalawa. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Pagwawala ni Dante habang pilit na kinakawag ang mga kamay habang pinupusasan. Si Celine naman ay umiiyak, pilit na itinatago ang muka mula sa mga kumikislap na kamera ng media na kanina pa nakatutok. Lumapit si Reyna kay Dante. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagmamahal na minsan niyang inilaan para sa lalaking ito. Sinabi mo sa airport na pabigat lang ako. Sinabi mo na ang panahon ko ay tapos na. Pero tingnan mo kung nasaan ka ngayon, Dante. Pinutol mo ang mga pakpak ko, ngunit nakalimutan mong marunong akong maglakad. Hindi na nakasagot si Dante. Kinuyom niya ang kanyang mga panga habang kinakaladkad siya ng mga pulis pababa ng entablado. Kasunod si Celine na umiyak sa panghihiya. Si Lola Esme, sa ibaba ay napahagulgol, hindi makapaniwalang ang yaman na pilit nilang kinamkam ay nawala na parang bula. Naiwan si Reyna sa gitna ng entablado. Hinarap niya ang mga panauhin. Ang katahimikan ay pumalit muli sa bulwagan. Ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng paggalang. Isang board member ang unang pumalakpak. Sinundan ng isa pa, hanggang sa ang buong ballroom ay napuno ng nakakabinging palakpakan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may napansin si Reyna na isang lalaking nakatayo sa dulo ng bulwagan. Isang lalaking nakasuot ng itim, pamilyar ang tindig at ang matalim nitong tingin. Bago pa man makilala ni Reyna kung sino ito, mabilis itong naglakad papalabas ng pinto. Naiwan ang isang pakiramdam na tila may isang anino na hindi pa tuluyang nasusugpo. Sino ang estrangherong yon? At bakit tila hindi pa tapos ang laban? Ang ingay ng mga kamera na walang humpay sa pagkuha ng larawan at ang sunod-sunod na tanong ng mga reporter ay tila musika ng tagumpay sa pandinig ng mga nakapaligid kay Reyna. Habang inilalabas sa ballroom sina Dante at Celine nang nakaposang parang mga karaniwang kriminal, naramdaman ni Reyna ang pagkawala ng isang malaking tinik sa kanyang lalamunan. Ang 15 taon ng pagkabulag at pagiging sunod-sunuran ay tuluyan nang natapos. Ngunit ang anino ng estranghero sa dulo ng bulwagan ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Reyna, tapos na. Nakuha mo na ang hustisya para sa'yo at kay Tito Roberto. Wika ni Leandro, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding ginhawa at paghanga. Lumapit siya at bahagyang hinawakan ang siko ni Reyna para alalayan ito. Leandro, nakita mo ba ang lalaking yon sa dulo ng ballroom kanina? Tanong ni Reyna. Ang kanyang boses ay may halong kaba na hindi niya maipaliwanag. Bago siya umalis, tumitig siya sa akin. Parang kilala ko siya. Napakunot noo si Leandro. Wala akong napansin, Reyna. Baka isa lang siya sa mga nagulat na panauhin. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na. At ligtas na ang Luzon legacy. Ngunit hindi mapakali si Reyna. Ang kanyang instincts, ang parehong kutob na nagsabi sa kanya na may mali sa pagkamatay ng kanyang ama, ay sumisigaw na hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, naging laman ng lahat ng balita sa buong bansa ang Galanite Scandal. Ang pagbagsak ng kilalang CEO na si Dante Almeda at ang pagkakasangkot ni Celine Vargas ay naging paboritong usapan ng lahat. Si Reyna naman ay itinanghal bilang isang matapang na babaeng hindi nagpatalo sa kabila ng panlilinlang ng asawa. Pagdating ni Reyna sa head office ng Luzon Legacy kinabukasan, sinalubong siya ng mga empleyado ng may masigabong palakpakan at paggalang. Ito ang respeto na matagal ipinagkait sa kanya ni Dante. Pumasok siya sa malaking opisina sa pinakamataas na palapag, ang dating opisina ng kanyang ama na naging opisina rin ng kanyang asawa. Ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy at mamahaling kape ay nagbalik sa kanya ng mga alaala, kapwa matatamis at mapapait.
Habang inaayos ni Reyna ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Si Mang Tino. Gising na ang matanda at naghahanap ito ng makakausap. Mabilis na nagtungo si Reyna sa ospital, iniwan ang mga gawaing pang-opisina. Sa loob ng private room, nakita ni Reyna si Mang Tino na mas mukhang mahina kaysa noong huling pagkikita nila. Marami itong benda sa ulo at nakakabit pa ang ilang tubo sa katawan. Nang makita siya ng matanda, umagos ang luha nito. Ma'am Reyna, patawarin niyo ako. Ako ang nagbigay kay Dante ng combination ng vault ng papa ninyo. Tinakot niya akong ipapatay ang pamilya ko kung hindi ko ibibigay ang lahat ng pondo na gagamitin sana sa charity housing natin. Umiiyak na paliwanag ni Mang Tino. Ang boses nito ay pautal-utal. Lumapit si Reyna at marang hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Wala na sa puso niya ang galit para dito. Nauunawaan niya na biktima rin ito ng kasakiman ni Dante. Tapos na po, Mang Tino. Nakakulong na si Dante. Ligtas na ang pamilya ninyo. Umiling si Mang Tino at may kung anong takot na rumihistro sa mga mata nito. Hindi, Ma'am Reyna. Hindi niyo naiintindihan. Si Dante, hindi lang siya ang nasa likod nito. Si Dante ay isang utusan lang ng isang mas malaking sindikato na nag-ooperate sa loob ng kumpanya noon pa man. Kahit noong buhay pa si Sir Roberto, kumunot ang noo ni Reyna. Anong ibig mong sabihin? Sino ang naguutos kay Dante? Bago pa man makasagot si Mang Tino, bumukas ang pinto ng kwarto. Inaasahan ni Reyna na ang doktor ang papasok, ngunit ang nakita niya ay isang lalaking nakasuot ng puting lab gown. Gayunpaman, ang tindig at ang matalim nitong mga mata ay kapareho ng estrangherong nakita niya sa gala night. Mabilis na naglabas ng syringe ang doktor at lumapit sa kama ni Mang Tino. Bago pa man makasigaw si Reyna, isang kamay ang nagtakip sa kanyang bibig, habang isang braso ang pumulupot sa kanyang baywang. Hinihila siya palayo. Tumahimik ka, Reyna, kung gusto mo pang mabuhay. Ang malamig na boses ng lalaki ay bumulong sa kanyang tainga. Nagiiwan ng matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman kahit pa noong pinunit ni Dante ang kanyang tiket sa airport. Sino ang lalaking ito? At anong malaking lihim ang ibig sabihin ni Mang Tino na hindi niya dapat malaman? Ang akala niyang tagumpay ay tila naging pintuan lamang papunta sa mas madilim na bahagi ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Isang maling galaw, Reyna. At hindi lang ang matandang ito ang mawawalan ng hininga. Pati ikaw, matutulog ng mahimbing kasama ng iyong ama. Ang malamig na boses ng estranghero ay tila yelo na dumampi sa batok ni Reyna. Ang matalas na karayom ng syringe ay nakatutok ngayon sa ugat sa leeg ni Mang Tino, habang ang isa pang kamay ng lalaki ay mahigpit na nakapulupot sa braso ni Reyna. Ang bawat paghinga ng lalaki ay kalmado. Sanay sa pagkontrol ng sitwasyon, isang katangiang mas nakakatakot kaysa sa galit na ipinapakita ni Dante. Pinilit ni Reyna na kalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Tanong niya. Pinipilit patatagin ang kanyang boses kahit pa ang kanyang mga tuhod ay tila natutunaw sa takot. Tumawa ng mahina ang lalaki, isang tawa na walang bahid ng saya. Ako ang anino na hindi nakita ng tatay mo at ang nag-iisang dahilan kung bakit umasenso ang asawa mong si Dante. Ako si Victor. At ikaw, Reyna, ay naging isang malaking sakit sa ulo. Victor, hindi pamilyar ang pangalan na yon kay Reyna, ngunit ang bigat ng presensya ng lalaki ay nagsasabi na siya ay hindi isang karaniwang kriminal. Siya ang utak. Siya ang taong tinutukoy ni Mang Tino. Dahan-dahang inilayo ni Victor ang syringe mula sa leeg ni Mang Tino, ngunit hindi niya binibitawan si Reyna. Akala mo ba, si Dante lang ang nagnakaw sa kumpanya ninyo? Masyadong hangal si Dante para makaisip ng ganong kalaking operasyon. Siya lang ang naging mukha, ang pumirma sa mga dokumento para pumasok ang pera ng sindikato namin mula sa labas ng bansa. Ginamit namin ang Luzon Legacy
para hugasan ang perang nanggagaling sa masasamang negosyo. Money laundering, ika nga. Napapikit si Reyna sa narinig. Ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama nang may dangal at malinis na intensyon ay ginawa palang labahan ng mga kriminal na pera ni Dante at ng lalaking ito. Kaya pala ganoon kabilis lumago ang mga proyekto nila. At kaya pala hindi maipaliwanag ni Dante ang pinagmulan ng ilang malalaking pondo. Nang matuklasan ni Roberto ang ginagawa namin, pagpapatuloy ni Victor, ang boses ay tila nagkukwento lamang ng isang ordinaryong pangyayari. Binigyan siya ng pagkakataon ni Dante na tumahimik at makihati. Pero matigas ang ulo ng matanda. Kaya, alam mo na ang sumunod. Pinalitan ko ang gamot niya. Walang bakas. Walang ebidensya. Hayop ka! Sigaw ni Reyna. Pilit na kumakawala sa pagkakahawak ni Victor. Ngunit mas malakas ang lalaki. Ang mga luha ng matinding puot ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Papatayin kita. Ipapakulong kita. Katulad ng ginawa ko kay Dante. Isang malakas na pagkurot sa kanyang braso ang nagpatigil kay Reyna. Wala kang ebidensya laban sa akin, Reyna. Ang pangalan ko ay hindi kailanman lumitaw sa anumang papel ng Luzon Legacy. At ngayon, nandito ako para siguraduhing tatahimik na itong si Tino. At para bawiin ang flash drive na naglalaman ng mga bank accounts namin na kinuha mo kagabi. Nanginig si Reyna. Ang flash drive na ginamit nila para ipakulong si Dante ay naglalaman din pala ng impormasyon na magtuturo sa sindikato ni Victor. Iyon ang dahilan kung bakit nagmamadali itong burahin ang lahat ng koneksyon. Hindi ko dala ang flash drive. Pagsisinungaling ni Reyna. Bagaman ang totoo ay nakatago ito sa loob ng kanyang bag na naiwan sa opisina. Nasa mga pulis na yon. Huwag mo akong gawing tanga, Reyna. Alam kong nakatago iyon. At kung hindi mo ibibigay sa akin, idiniin ni Victor ang syringe pabalik sa leeg ni Mang Tino. Tutuluyan ko na ang matandang ito at ikaw ang isusunod ko. Sa mga sandaling iyon, ang isip ni Reyna ay naghahanap ng paraan. Kailangan niyang protektahan si Mang Tino at kailangan niyang makatakas upang maibigay ang ebidensya kay Leandro. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa emergency call button na nasa gilid ng kama ng pasyente. Ibibigay ko sa iyo, mahinang sabi ni Reyna. Pilit na ginagawang kalmado ang sarili. Nasa kotse ko. Sasamahan kita. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Victor. Mabuti, maglakad tayo ng tahimik. Isang maling galaw at mamamatay ang matandang ito. Habang naglalakad sila palabas ng kwarto, mabilis na pinindot ni Reyna ang emergency button. Sabay sipa sa isang metal na basurahan na lumikha ng malakas na ingay. Ang tunog ng alarm ay agad na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Nagulat si Victor sa biglaang komosyon. Sa isang kisap mata, nakawala si Reyna mula sa pagkakahawak nito at tumakbo patungo sa kabilang direksyon. Ang mga nurse at security guard ay nagsimulang magsitakbuhan patungo sa kwarto ni Mang Tino. Nilingon ni Reyna si Victor. Nakita niya ang matinding puot sa mga mata ng lalaki bago ito mabilis na naglaho sa loob ng elevator bago pa man makalapit ang mga gwardya. Nakatakas si Victor, ngunit ligtas si Mang Tino at hawak pa rin ni Reyna ang lihim. Nang dumating si Leandro, nanginginig pa rin si Reyna. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas lalong tumibay. Ang kalaban ay hindi na lang isang sakim na asawa, kundi isang mapanganib na sindikato. Habang inaalalayan siya ni Leandro palabas ng ospital, isang hindi pamilyar na kotse ang dumaan sa kanilang harapan. Ang bintana ay bahagyang nakababa at sa loob, nakita ni Reyna ang mukha ni Lola Esme, nakangiti ng may malisya, bago ang kotse ay tuluyang nawala sa dilim. Paano naging malaya si Lola Esme at anong kinalaman niya kay Victor? Akala mo ba, Reyna, ay matatapos ang lahat sa isang pirasong posas? Nakalimutan mo yatang sa mundong ito, ang hustisya ay nabibili at ang pamilya ay ang pinakamalaking patibong. Ang boses ni Lola Esme ay parang isang malamig na hangin na pumasok sa loob ng opisina ni Roberto Luzon.
na ngayon ay muling nabahira ng presensya ng kadiliman. Nang itulak ni Reyna ang pinto, hindi niya inaasahan na makikita ang matanda na nakaupo sa malaking silya ng kanyang ama. Kampanteng umiinom ng tsa habang nakapatong ang mga paa sa lamesa. Wala na ang takot o iyak na ipinakita nito kagabi. Ang nandoon ay ang mapang-aping anyo ng isang babaeng sanay sa kapangyarihan. Napatigil si Reyna sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng kanyang bag. Sa likod niya, naramdaman niya ang pagiging alerto ni Leandro. Ang silid ay puno ng amoy ng kamanyang at mamahaling pabango ni Lola Esme. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng respeto kay Reyna, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Paano ka nakalabas? Tanong ni Reyna. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa galit. Nakarecord ang lahat ng pag-amin ni Dante. Kasabwat ka sa pagnanakaw sa kumpanya ni Papa. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Lola Esme. Ang tunog ng kanyang paghalakhak ay tila mga bubog na bumabaon sa katahimikan ng silid. Oh Reyna, napakabata mo pa talaga. Ang anak ko ang pumirma, ang anak ko ang nagnakaw, at ang anak ko ang makukulong. Pero ako ay biktima rin ng kanyang pagkakamali. Ayon sa mga dokumentong inihanda ng aking mga abogado, isang matanda at may sakit na ina na walang alam sa masasamang gawain ng kanyang anak. Mapanlin lang ka, sabi ni Reyna. Bawat salita ay may kasamang pait. Alam mo ang lahat. Alam mo ang tungkol kay Victor. Alam mo na pinatay niyo si Papa. Tumayo si Lola Esme. Ang kanyang mukha ay naging parang isang maskara ng lason. Lumapit siya kay Reyna hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Business is business, Reyna. Ang kumpanyang ito ay hindi lalago kung mananatili itong malinis, gaya ng gusto ng tatay mo. Kailangan ng dugong dumanak para tumatag ang pundasyon. At tungkol kay Victor, huwag mo siyang hahanapin dahil siya ang aninong hindi mo kayang hawakan. Dahan-dahan, kinuha ni Lola Esme ang isang lighter mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa harap ng mukha ni Reyna, nagpapaalala sa kanya ng panganib na nagbabanta. Nandito ako para sa isang bagay lang, Reyna. Ang flash drive. Ibigay mo sa akin at papayagan kitang mabuhay ng payapa sa kung saang sulok ng mundo mo gusto. Pero kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw bukas. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang ebidensyang magpapabagsak sa inyong lahat. Matatag na sagot ni Reyna, kahit paramdam niya ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man makasagot si Lola Esme, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga libro mula sa labas ng opisina ang narinig nila. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ay sumunod, na tila may nagmamadaling tumakas. Leandro, tingnan mo, sigaw ni Reyna. Mabilis na lumabas si Leandro. Ngunit sa isang pagkakataon, mabilis ding kumilos si Lola Esme. Isang malakas na tulak ang ginawa niya kay Reyna patungo sa gilid ng matalas na kanto ng lamesa. Napadaing si Reyna sa sakit nang tumama ang kanyang baywang at sa pagkakataong yon, mabilis na hinablot ni Lola Esme ang bag ni Reyna. Narito lang pala, sigaw ng matanda nang makuha ay ang itim na flash drive. Wala ka na ng laban, Reyna. Ikaw ang susunod na buburahin sa kasaysayan ng pamilyang ito. Mabilis na tumakbo si Lola Esme patungo sa kabilang pinto ng opisina na direktang papunta sa fire exit. Hinabol siya ni Reyna sa kabila ng sakit ng kanyang katawan. Pagdating nila sa rooftop ng gusali, sinalubong sila ng malakas na ihip ng hangin at ang nakakasilaw na mga ilaw ng lungsod ng Makati. Doon, naghihintay ang isang helicopter. Ang ugong ng mga ilis nito ay lumilikha ng isang malakas na hangin na tila gustong tumangay sa lahat ng nakatayo sa rooftop. Nakita ni Reyna si Victor na nakatayo sa tabi ng helicopter, nakangiti ng may katusuhan habang nakalahad ang kamay para kay Lola Esme. Reyna, paalam!
Sigaw ni Lola Esme habang papalapit sa helicopter. Ngunit bago pa man siya makasampa, huminto si Reyna at naglabas ng isa pang selyo mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pagkiskis ng metal ay narinig sa gitna ng ugong ng makina. Ang flash drive na nakuha mo ay peke, Lola Esme. Ang tunay na ebidensya ay naipadala na ni Leandro sa mga awtoridad bago pa tayo pumasok sa opisinang ito. Nanlaki ang mga mata ni Lola Esme. Lumingon siya kay Victor, ngunit ang lalaki ay hindi na tumitingin sa kanya. Sa halip itinulak ni Victor ang matanda palayo sa helicopter. Wala ka ng silbi sa akin, Esme. Ang malamig na boses ni Victor ay narinig ni Reyna kahit sa gitna ng ingay. Salo mo na ang kasalanan ng anak mo. Mabilis na lumipad ang helicopter palayo. Iniwan ang matanda na nakabulagta sa semento ng rooftop habang ang mga sirena ng pulis ay nagsisimula nang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng gusali. Nakaluhod si Lola Esme, umiiyak at nagsisigaw sa hangin. Nilapitan siya ni Reyna, hindi para saktan, kundi para tingnan ng may halong awa. Tapos na ang paghahari niyo, Lola Esme. Ang pamilyang pilit mong binuo sa dugo at kasinungalingan ay naglaho na rin sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng pag-aresto kay Lola Esme, isang huling mensahe ang dumating sa cellphone ni Reyna. Isang video clip na nagpapakita kay Dante sa loob ng kulungan. Ngunit hindi ito nakasuot ng uniforme ng preso. Nakaupo ito sa isang malinis na kwarto, hawak ang isang baso ng alak at tumingin ng diretso sa kamera. Hindi pa tayo tapos, Reyna? Ang kumpanya ay sa akin pa rin. Ayon sa huling testamento na hindi mo pa nababasa, ang panunuyan ni Dante sa video ay tila isang bagong bagyo na paparating. Anong testamento? Ano ang nakasulat sa dokumentong tila magpapabago muli sa takbo ng laban? Akala mo ba, Reyna, ay nakuha mo na ang lahat? Isang pirasong papel lang ang kailangan ko para bawiin ang bawat sentimo mula sa iyo. At sa pagkakataong ito, wala nang Leandro na makakatulong sa iyo. Ang tinig ni Dante mula sa video ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa pandinig ni Reyna. Habang nakatayo siya sa gitna ng opisina ng kanyang ama, na pinaliligiran ng kintab ng mga mamahaling kasangkapan at ang amoy ng tagumpay, naramdaman niya ang isang pamilyar na pangamba. Ang bawat salita ni Dante ay tila isang babala na ang kanyang mundong muling itinatayo ay nakatuntong pa rin sa mabuhay na pundasyon. Hinarap ni Reyna ang huling pagsubok. Sa tulong ni Leandro, natuklasan nila ang tinutukoy ni Dante, isang huwad na testamento na nakapangalan sa isang kumpanya sa ibang bansa na nagsasabing si Dante ang tanging tagapagmana kung sakaling mapatunayang mental na hindi matatag si Reyna. Isang napakatusong plano na inihanda ni Dante bago pa man ang kanilang anibersaryo. Kailangang harapin natin siya, Reyna. Sa huling pagkakataon, determinadong sabi ni Leandro habang inihahanda ang huling batch ng mga ebidensya. Matapos ang isang linggo, nagtungo si Reyna sa piitan kung nasaan si Dante, ngunit hindi na ito ang marangyang selda na nakita niya sa video. Dahil sa pagsisiyasat ni Leandro at ang pagbagsak ng korupsyon sa loob ng kulungan, inilipat si Dante sa isang karaniwang selda, mainit, masikip at mabaho. Bumala. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sa likod ng makapal na rehas, nakita ni Reyna ang isang lalaking wasak. Ang mamahaling suit ay napalitan ng kupas na unipormeng kulay dalandan. Wala na ang kintab ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng desperasyon. Narito ka ba para pagtawanan ako? Ang paos na tanong ni Dante, ang kanyang tinig, ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan, mahinahong sagot ni Reyna. Inilapit niya ang isang tablet sa rehas at pinindot ang play. Hindi ito ang huwad na testamento. Ito ay isang video ni Roberto Luzon, ilang oras bago ito pumanaw. Sa video, ang kanyang ama ay nakangiti. Hawak ang isang litrato ni Reyna noong bata pa ito. Reyna, anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako.
Alam kong mahihirapan ka sa piling ni Dante. Pero tandaan mo, ang tunay na kayamanan ng Luzon Legacy ay hindi ang pera, kundi ang iyong integridad. Nag-iwan ako ng sapat na proteksyon para sa'yo na tanging ang iyong katapatan lang ang makakapagbukas. Dante, kung pinapanood mo rin ito, pinatawad na kita sa mga maling ginawa mo, pero ang batas ay hindi natutulog. Nanginig ang mga balikat ni Dante habang pinapanood ang video. Ang huling mensahe ng biyenan na pinatay niya ay hindi galit, kundi patawad. Isang patawad na mas masakit pa sa anumang parusa. Sinabi rin sa akin ni Leandro, pagpapatuloy ni Reyna, ang boses ay puno ng emosyon. Si Celine, tumestigo na siya laban sa iyo kapalit ng kanyang kalayaan. Itinuro niya ang lahat ng lokasyon ng mga itinago mong pondo. Wala ka ng alas, Dante. Wala ka ng kumpanya at wala ka ng pamilya. Napahagulgol si Dante. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay umaling-awngaw sa malamig na semento ng piitan. Lumuhod siya sa harap ni Reyna. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa dulo ng bestido ng babae sa pagitan ng mga rehas. Reyna, patawarin mo ako. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Pagsusumamo ni Dante. Tinitigan siya ni Reyna ng matagal. Ramdam niya ang sakit, ang pait, at ang lahat ng taon ng kanyang paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Pinatawad na kita, Dante. Matagal na, sabi ni Reyna. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpili kong maging malaya mula sa iyo. Magbayad ka sa iyong mga kasalanan, hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Tumalikod si Reyna at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa pasilyo ng piitan ay tila bawat hakbang patungo sa isang bagong buhay. Hindi na siya lilingon pa. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng isang maliwanag na sikat ng araw. Ang ulan ay tumigil na at ang langit ay malinis at asul. Naghihintay si Leandro sa tabi ng sasakyan. May dalang isang maliit na palumpon ng mga puting bulaklak, ang paborito ni Reyna. Tapos na ba? Tanong ni Leandro nang may mapayapang nangiti. Tapos na, Leandro. At sa wakas, nagsisimula na ang tunay na kwento ko. Sagot ni Reyna. Sumakay sila sa sasakyan at dumaan sa tapat ng Luzon Legacy. Nakita ni Reyna ang bagong signage ng kumpanya. Hindi na ito Almeda Prime, kundi muling naging Luzon Legacy para sa kinabukasan. Ang mga empleyado ay masayang nagtatrabaho at ang mga housing projects para sa mahihirap ay muling nagsimula. Naramdaman ni Reyna ang isang matinding ginhawa sa kanyang puso. Ang hustisya ay nakamit. Ang dangal ng kanyang ama ay naibalik at ang kanyang sarili ay muling nabuo. Ang Reyna ay hindi na kailangan ng korona mula sa iba. Ang kanyang sariling kalakasan ang naging kanyang pinakamakinang na hiyas. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundong akala ni Reyna ay perpekto. Ngunit sa bawat hakbang niya ngayon, sa luntiang damuhan ng sementeryo, ramdam niya ang bigat na tuluyan ng nawala sa kanyang mga balikat. Bitbit ang isang bungkos ng mga sariwang puting liryo. Lumapit si Reyna sa puntod ng kanyang ama. Ang sikat ng araw sa hapong yon ay malumanay. Tila isang mainit na yakap na nagpapatahimik sa paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga ibon sa malalayong puno at ang banayad na kaluskos ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Walang ingay ng galit, walang bakas ng pait. Maayos na ang lahat. Bulong ni Reyna habang maingat na inilalagay ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol. Ang Luzon Legacy ay hindi lang isang kumpanya ngayon. Ito ay naging tahanan na para sa mga taong nangangarap din gaya nyo noon. Malinis na ang inyong pangalan at ang bawat pundasyong itinayo namin ay puno na ng katapatan. Naupo si Reyna sa tabi ng puntod, hinahayaang dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Naalala niya ang huling balita
Tungkol kay Dante at Lola Esme, ang kanyang dating asawa ay patuloy na nagbabayad sa loob ng piitan, habang si Lola Esme naman ay nasa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip, malayo sa karangyang pilit nitong ninakaw. Naitanong ni Reyna sa kanyang sarili, napatawad na ba niya sila? Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpili sa sariling kapayapaan. Hindi na siya nagigising sa gabi na may kasamang takot o poot. Ang alaala ni Dante ay tila isang luma at kupas na litrato na lamang sa kanyang isipan. Naroon pa rin, ngunit wala ng kapangyarihang saktan siya. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang dumating sa punto na hindi na sila mahalaga sa kanyang buhay. Handa ka na ba? Ang baritonong boses ni Leandro ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo ang abogado, ilang hakbang mula sa kanya. Suot ang isang simpleng polo shirt at ang kanyang pamilyar na mapayapang ngiti. Lumapit ito at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Reyna. Ang haplos na yon ay hindi nagmamadali. Walang hinihinging kapalit. Puno lamang ng suporta at pag-unawa. Sandali na lang, Leandro, sagot ni Reyna. Tumingin siya sa lalaking naging sandigan niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Salamat sa lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat, Reyna. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako ay naging saksi lamang sa muli mong paglipad. Tugon ni Leandro. May isang kislap sa mga mata nito na tila nangangako ng isang bukas na hindi na kailangang mag-isa si Reyna. Hindi man nila binibigkas ang mga salita ng pag-ibig, ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na para sabihing may bagong binhing nagsisimulang sumibol. Tumayo si Reyna at sa huling pagkakataon ay hinaplos ang pangalan ng kanyang ama sa lapida. Sa kanyang paglalakad palayo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may kislap sa mga mata, may tuwid na tindig, at may ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig na nakakasira ay kailangang bitawan upang mahanap ang pag-ibig na nakakabuo. Ang kataksilan ay maaaring sumira sa kasalukuyan, ngunit ang sariling paninindigan ang magdidikta sa kinabukasan. Habang papalayo ang sasakyan, tanaw ni Reyna ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lilang kintab sa kalangitan. Ito ang wakas ng isang masakit na kabanata at ang simula ng isang kwentong siya na ang may hawak ng panulat. Ang Reyna ay hindi na naghihintay na iligtas. Siya na ang nagpapatakbo ng sarili niyang kaharian ng may dangal, kapayapaan at tunay na pagmamahal.